agaga. Eway, kausan titray, ulo, agaga. Pininin ko sa mata. Hindi niyo babatid na marami sa mga Indio ay mangmang? Padre Damaso, hindi rin niyo babatid na sa tahanan tayo ng isang Indio? Aaring masaktan mo si Kapitan Tiago. Matagal nang ipinapalagay ni Tiago na siya ay hindi isang Indio. Inuulit ko, walang makakalamang sa kamangmangan ng mga Indio. Supo kayo. Mga kaibigan, pinagala pong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito. Ang anak ng aking nasirang kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Ang galing pa siya sa bansang Europa. Buenos noches, señores. Sa mga kata ng aking mga bayan, sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso, patawarin ko ninyo ako sa aking mga pagkakamali. Di ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit may kailan ako ay hindi naging matalik na kaibigan sa iyong ama. Ikaw na nga ba, ang anak, hindi mo ang si Rafael Ibarra? Si, Senyor Teniente. Huli kayo pagdating, naway pagpalayan ka kaysa sa iyong ama. Muchas gracias, Senyor. Ginoo, handa na po ang hapunan. Wala ka bang mga mata? Mayroon po, senyora. Mas malinaw pa kaysa sa iyo. Ngunit, ako ay nakamasid sa kulot ng buhok. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon ninyong pamamalagi sa ibang bansa, anong pinakamahalagang bagay ang nakita nyo? Nung natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan o ang pagkaalipin ng isang bansa ay nagdidikta ng Nagawa mong gustay na inyong yaman para lamang dyan? Wala ka na bang ibang nakitang mas mahalaga? Isa kang bulag! Kahit isang batay alam yan! nagpapasalamat ako at ipinagay sa dating butas sa atin. Perdon, senyor. Sinasariwa ko lamang ang mga alaala ng aking kabataan. Habang kayo'y pumapasok sa aking tahanan upang makisalo sa aking hapunan. Naway pagparunan niyo ako. Kagaling ko lamang sa mahabang biyahe at may aasikasuhin pa ako bukas. Para sa Espanya at Pilipinas. Huwag ka muna umalis. Ulitin pa si Maria Clara. Bukas ko na siya bibisitahin. May asikasuhin pa ako. Senyor Ibarra, Teniente, kayo pala. Nagulat ako dun. mag-ingat kayo, senyor. Bawal maging aral sa iyo ang nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman ka sa pagkamatay ng aking ama. Maaari mo bang sabihin sa akin? Wala ba kayong nalalaman? Sa pagkakaalam ko, ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan? Namatay ang aking ama sa bilangguan? Hindi kaya nagkakamali ka lamang? Di ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Si Rafael Ibarra, pinagbintang,
pilihi at pinulubustiro ni Padre Tomaso. Maaari mo bang sabihin sa akin ang buong pangyayari? Kung bakit ang aking ama ay nabilanggo? Tignan niyo ko ha? Baka ano magawa ko sa inyo? Sinasabi niyo? Ikaw! Ano sabi mo? Huwag mo, nagtutulong ko ako. Bitawan mo sila! Hindi ko mapapayagan, saktan mo ang mga bata! Kasamaang palad. Ilang minuto lamang inamatay ang kolektor. Dahil dito'y hinulay ng ama, pinulong. Tinakwil siya ng lahat, pinagbintangan at kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kaniyang kalagayan at sa loob ng bilangguan siya namatay. Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago sa akin. Ama. Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw din sa iyo, Lynn. Nandito po ba si Maria Clara? Opo ka na lamang, Iho, at tatawagin ko siya sa galit. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito. Iha, nariyan na si Crisostomo. Paghihintayin mo pa ba siya? Hindi na po, Tia. Hindi pa rin kumupas ang iyong ganda. Nakapunta ka lang sa Europa, tumulis na ang mga salita. Marahil maraming magandang babae sa ibang bansa ang nahulog sa pagbubuan mo. Mahal ko, alam mo bang ako ay isang mapalad na nila? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad dahil ipinagpasya ng ating mga magulang. Naikasal ako sa pinakamagandang babae na sa ngayon ay nasa aking harapan. Sus, binola pa ako. Hindi kita binobola, mahal ko. Isinumpa ko noon sa harap ng tumanaw kong ina na wala akong ibang iibigin at paliligayahin, kundi ikaw lamang. Ako may hindi makalimot kailanman. Pinayuhan ako ng padre kumpusor na limutin na kita. Ngunit, iyon ay sadyang imposible. Labis akong nangulila sa iyo. Mas nangulila ako sa Crisostomo. Patawarin mo ako kung ako'y magpapaalam na. Kailangan ko nang umalis sa San Diego dahil bukas ay araw ng patay. Hanggang sa huli. Sandali! Ialay mo ang mga ito sa iyong mga magulang. Maraming salamat. Mag-iingat ka, mahal ko ang gusto mo. Lumipat na kaya tayo ng ibang lugar. Eh, ba't napakasariwa pa ng isang to? Nagdudugo pa. Lintik, magkukay ka na lang dyan. Inabay ka ba? Makasilan mo. Kung ikaw lamang mag-isa dito, pinahukay yung bangkay yan. 20 araw pa lamang nililibig. At nabutan ka ng gabi, namatayan ka ng ilaw. Abay, napaihi ka na sa iyong karsunilyo. Sige, kayon. Papasanin natin to. Lilipat natin nun. Silipingan mo yung check.
naman ng isang to. Ano ba pinakain nito? Malaking bato. Bigat ang isang to nga. Doon na lang kaya to sa lawa. Tapon natin doon. Yeah! Si Kapitan Tiago po ang napagawa ng cross sa puntod ng inyong ama, senyorito. Kinaliwan ko yun ng bulaklak at sinabitan ko lang sa panita. Salamat, Bueno. Asan ba? Nasa likod ko ng cross, senyorito. Dito ba? Sige. Dito ba? Saglit lang po. Hindi po ito ang aking natatandaan. Sandali lamang at aking pagtatanong. Ginoo, alam mo ba kung saan yung malaking cross na itiniri ko dito? Ah, yung malaking cross? Yun po. Sinunog ko na. Bakit mo naman ginawa yun? Ah, napagutusan lamang ako ng malaking kura. Senyorito. At ano ang ginawa mo sa bangkay? Sinabi sa akin ng kura na ugayin at libing sa libingan ng Wensi. Bakit mo yun ginawa? Bakit? Bakit? Huwag kang magalit, senyor. Napakabigat ng bangkay at umuulan pa ng panahon na iyon, kaya itinapon na lamang namin sa lawa. Itinapon? Isang kabaliwan na yung ginawa. Anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka. Wala akong ginawa sa... Anong wala? Hindi ako. Tinitiyak ko na hindi ako, kundi si Padre Garote. Si Padre Damaso. Tingnan mo na tayo, Gusti. Magkano ba ang kinita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso lang. Bakit ba? Nais kong bayaran mo ang sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? 2 unsa ang ibinibintang nila sa iyo. Kahit 1 taon ako magtrabaho, hindi ko mababayaran yan. Ngunit wala akong ninakaw. Kuya, pag nalaman ito ni Inay, natatakot ako. Mas mabuti pang magnakaw na lamang ako. At sa gayong paraan, maamin ko na ako ang nagnakaw ng 2 unsa. Patayin man ako sa palo ng puta. Magkakaroon naman kayo ni Inay ng bagong damit. Taka na, Christine. Hindi maniniwala si Inay. Huwag ka mawala ng... Basilio! May multa kang 2 riyal dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo maisasauli ang ninakaw mong 2 unsa. Wala po talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka ba? Kapitan Mayor, pag-usap, hindi po. Basilio, hindi ka makakauwi hanggat hindi pumapatak ang isang tuwing sa 10 ng gabi. Po, ngunit sa 9 ng gabi ay bawal. Kumakain na ba? Mayroon na. Saan? Kasi mong nagugutom na ako. Oo. Wala nang natira. Ngunit, paano ng mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka, nasaan na ba ang mga batang yan? Nasa kumbento pa, ngunit pauwi na rin yun. Hindi mo ba sila hintayin? Inutusan mo ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Siya nga pala, tandaan mo. Tiran mo ko ng pera mula sa sasaurin ng mga anak mo. Inay, gising pa po ba kayo, Inay? Basilio, anong nangyari sa iyo? Inay, Bakit Basilio? Nagugutom
Gutom ka na ba? O heto, ito ang kanin at tawilis. Hindi naman po ako kumakain ng tawilis, inay. Alam ko, nagluto ako kanina ng ibang pagkain, ngunit dumating ang iyong ama. Dumating si Itay, Oo, pero umalis din po, di po ba? sige. Pasensya na po, inay. Sige, kung ayaw mo kumain, mamahinga ka muna at bukas na bukas hahanap ako ng paraan upang makausap ko ang puno. Sige po, inay. Napansin ba ninyo? Tila may dinamdam si Padre Salve? Napansin ko nga. O gayon, sino ba ang magsasay ng listahan? Si Padre Damaso ba? Si Padre Martin? O ang koordinator? Tsaka muna natin ang iisipin. Tingnan muna natin kung bubuti ba ang kalagayan ni Padre Salve. Ah, siya nga pala. Nakapagbibigay na ba kayo ng inyong indulgensya plenarya? Sige kayo. Tatawanan ko na lamang kayo mula sa langit hanggang magdusa kayo sa purgatorio. Napakabuti ng iyong ama sa iyong ama. Marahil hindi ako isang guro kundi dahil sa kanyang tulong. Sa ngayon ay napakalaki ng suliranin ng mga pag-aaral. Salamat. Ano nga ba ang problema? Karakasan ang instrumento ng pagtuturo ng mga tayo. Anila, hindi raw matututo ang mga bata hanggang hindi sila nakatikim. Isa pa, ayaw ni Padre Damaso na matuto ako ng wikang Kastila. Aniya isa akong mangmang kaya't Tagalog lamang ang bagay sa akin. Dahilan upang hindi ko maituro ng maayos ang mga leksyon. Pinangka kong iwasan na gumamit ng pamalo, ngunit pinipili ko na kung muling gumamit ito. Ang mga praile at ang kanilang mga ulok sa sistema. Naunawaan ako na ikaw ay isang guro na tapat sa kanyang sinusumpaang tungkol. Huwag kang mag-alala. Inaanyahan ako ng Teniente Mayor sa pulong tribunal. Gagamitin ko ang pagkakataon na yun upang may sangguni ang iyong mga kasagitan. Maraming salamat, Sr. Ibarra. Sana ay may pagpatuloy mo ang sinimula ng Pilipinas. Tila ba ang Teniente Mayor at ang Kapitan tinutulugan lamang ng mga trabaho. Malabo pa ang mga paghahanda para sa istang bayan. Kalokohan, mga alegasyon na iyan. Alam ng mga tao at ng Diyos na kami ay tumutupad ng aming mga tungkulin. Napaparito ko at nangangako ako at tutupad ang pestang bayan. Kailangan namin Kalokohan! Alam natin sa patungo ang lumika ng Kapitan. Ulos pagmamalaki ang pagbubuhat ng sariling bangko dahil sa kawalan ng kakayahan ng Teniente na maghanda para sa isang bayan. Nais kong magbungkay ng isang solusyon. Sasagawa tayo ng isang malaking tanghalan sa liwasang bayan at ang ihahain natin sa mga manunood ay komedya sa loob ng isang linggo. Ang dulaan ay nagkakahalaga ng 160 piso at ang komedya ay 200 kada gabi. Kaya aabot ito ng 1,400 piso kada gabi. At sa huling araw ng pista ay magkakaroon tayo ng galing palabas ng mga tutok na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Sige na. Nakikita kong hindi kayo nasisiyahan sa aking suwestyon. Iniuurong ko na ito. Maganda sana yung suwestyon, Filipo. Ngunit, masyado kang malaho. Pakinggan niyo ang aking ideya. Una, tipirin ang pagdiriwang. Pangalawa,
walang mga mamahaling paputo. At ang ikatlo, ang mga magtatanghal ng komedya ay mismong taga San Diego. At ang paksa ay sariling ugali upang maiwasan ang mga masamang ugali at kapintasan. Tama. Katahimikan. Sa Pestang Bayan, magkakaroon ng 6 na posisyon, 3 sermon, 3 mayor, at komedya sa Tondo. Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng magnanakaw? Opo, ako nga ho si Sisang. Ngunit hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo nang ipagkailan. Kung ayaw mong lumala ang sitwasyon, sabihin mo na sa amin kung nasaan si Crispin. Senyor, ilang araw ko na pong hindi nakikita si Crispin. Kung gayon, ibalik mo na lamang ang mga ninakaw ng iyong mga anak. Kahit paminsan ay nagugutom ang anak ko, ngunit hindi nila magagawang magnakaw. Maniwala naman kayo. Sinungaling! Kung yan ang iyong gusto, ikaw ang aming kukulong. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Sumama ka sa amin. Umalis ka na rito. Wala nang mapapakain ng gobyerno sa iyo. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Damit? Ni Basilio? Ang anak ko magnanakaw? Ako ang ina ng mga magnanakaw? Crispin! Basilio! Magandang araw, mahal ko. Nakapaghanda ka na ba para sa akong picnic natin bukas? Napagandaan ko na lahat ng dadalhin at mga pagkain natin bukas. Gayon pa man, may nais akong hihingin sa iyo, Crispin. Ano yun? Huwag mo na sanang isama ang kura sa ating lakad. Kinukulob ako ng aking takot sa tuwing kami magkakaharap. Kakaiba ang kanyang titig sa akin na tila ba mayroong pinapahiwatig. Huwag mo na sanang isama sa pangingisda si Padre Sandro. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi ko mapagbibigyan ang iyong nais. Lihis iyon ang kagandahang asal at kaulgalian ng mga taga San Diego. Magandang araw, Padre. Patawarin ninyo ako. Nais ko man kayong paunlakan bilang aking mga bisita. Ngunit labis na sumasakit ang aking ulo. Maiwan ko muna kayo. Padre Salvi. Magpipiknik kami ni Maria bukas kasama ang mga taga San Diego. Maaari ka bang sumama? Yun ba? Maraming salamat sa iyong panyaya. Magandang araw po, Tandang Basyo. Nais ko po lamang humingi ng payo ukol sa pangarap ko na magpatayo ng isang paaralan. Muyo'y mali ang iyong napuntahan. Dapat sa kura, kapitan, o kahit sinong mayaman dito sa bayan kayo magsahuli. Ako isa lamang baliw sa iyong paningin. Mali ang ipapayo nila sa iyo. Ngunit hindi nangangahulugan ng pagsunod. Sundin mo lamang ang payo. Ngunit tandaan mo, magtatagumpay ka lamang kung makikiayon ka sa Diyos. Tulad ng rusas na sumasabay sa daloy ng hangin. Kung sasalungatin niya ito, at iyak mapabali ang kanyang tangkay. Naniniwala ako na tutulungan ka ng pamahalaan at ng bayan. Guardia Civil! Bumamang sakit. Wag po! Wag po!
Ganito po siya, senyora. Pakantahin mo siya. Uy, baliw! Awit na! Awit na! Awit na! Magaling, gorgeous girl. Pwede ka nang umalis. Susunod po, senyora. Hoy, baliw! Baliw? Sino baliw? Sumayaw ka. Sumayaw? Sumayaw ka! Ayaw mong sumayaw? Ang dali-dali lang sumayaw. Gayahin mo ako. 1, 2, 3. Ang dali-dali lang sumayaw. Sumayaw mo, matanda ang baliw. Ikaw ang baliw. Ako? Oo, ikaw ang baliw. At inuutusan kitang sumayaw. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Sabi ng ikaw ang baliw eh. Ikaw ang Konsolasyon! Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Gusto kong turuan ng leksyon ng baliw na yan. Hindi ka na naawa. May sira ka rin talaga, ano? Dugo? Basilio? Crispin? Mga anak ko! Where's si Bill? Baliw! Kunin niyo itong babae ito at bilisan at gamutin siya. Baliw! Bukas ay ihatid niyo siya sa bahay ni Kusosumo Ibarra. Susunod po, senyor. Halika, mama ka sa akin. Wag po! Wag po! Kapitan Pablo, kayo nga. Kay tagal ko kayong hinanap. Marami akong kambundukang tinawid. Ngunit, dito ko lamang pala kayo magtatagpuan. Ay, yes! Kamusta ka na? Matagal na tayo hindi nagkita. Kakatuwa, hindi ba? Nung una tayo nagkita, ako'y napakalakas pa at ikay kawa-awa. Ngunit nga tila ba'y pinagpalit na tayo ng kalagayan? Kapitan, yama din lamang at walang nangyari sa paghahanap ninyo sa angkang nagpahamak sa inyong pamilya. Ngunit, nais ko kayong isama sa lupain ng mga di binyagay at nais ko kayong mamuhay. Tayo na parang mag-ama. Yes, maganda yung alok. Ngunit hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakapaghihiganti. Dati ba'y ako pinagtagpo ng kamatayan at naging duwag ako. Ngunit ngayon ako ay matakas na at wala nang mawawala sa akin. Siya naman ang tinutugis ko. Nauunawaan ko. Puno man ang puot ang aking puso. Ngunit, ito ay kinalimutan ko. Sapagkat ayaw ko makasakit ng mga inosente. Ilyas, dahil yan ay kay napakabata pa at hindi mo pa nararanasan na mawalan ng pamilya. Hindi mo pa nasaksihan ang pagdurusa at kamatayan ng aking anak. Ako may ayaw kong makasakit ng mga taong walang kasalanan sa akin. Ngunit kung sino man ang gumawa sa aking buhay, o kung sino man ang sumira ng aking buhay, hindi ko siya mapapatawad, hahanapin ko siya at pagbabayaran. Tila ba buo ng iyong pasya? May kakilala ko na makakatulong sa inyo. Ganun. Beh, ang pangit naman ang dumadaan. Hoy, labanderang mangkukulam, kami ba ang pinaparinggan mo? Bakit? Natamaan ka ba? At anong sabi mong labandera? Baka gusto mong labhan ko yan ang kulot mong buhok at baka gusto mong plansyahin ko pa. Hoy, matandang mangkukulam, akala mo kung sino kang maganda. Anong sabi mo? Baka gusto mong mag-toast tayo. Hindi kita urungan. Tumigil nga kayo para kayong mga bata. Hoy, Alperes, pagsabihan mo yung asawa mo mukhang mangkukulam. Kung hindi ka lang sana babae. Itigil niyo yan. Nais niyo bang masunog ang mga kaluluwan niyo sa purgatorio? Magtigil ka kapag banal-banalang karniskon. Tiburcio, hamunin mo ang mayabang na Alperes na yan sa isang duelo o sa sable o kahit na ano. Tayo na, Victorina. Wala tayong mapapala sa mga yan. Ang kapal na mukha mong peking manggagamot.
Kami ni Ibarra? Anong kami ni Ibarra? Tiborcio, bakit hindi mo man lang hinamon ang mayabang na Perez na iyon? Mukha ba may laban ako sa kanya? Kapitan, hamunin ni Linares ang Alperes sa isang duelo. Kapag hindi niya yun nagawa, ay hindi mo siya dapat ipakasal kay Maria Clara, sapagkat hindi nararapat ang isang duwag sa iyong anak. Ah, Sinang Atanding, samahan niyo muna ako sa aking kwarto. Tila ba sumama ang aking pakiramdam? Magandang araw, Pansi. Kumusta kayo? Sa kabutihang palad ay nagsimukan. Pakiramdam ko'y ako'y isang kadundilang unting-unting daw. Alam kong maliit lang ang Tila kay laki ng sama ng loob ni Damaso sa binata. Sa bawat sila'y nakikita ay agad na umiinit ang ulo ni Damaso. Noon ngang nagsagawa ng pagtitipon sa ngalan ni Crisostomo Ibarra, kulang na lamang ay kunin niya ang pistola ng tinente at itutok sa binata. malamang ay marahil na rin yun sa naramdamang pagkabuhat ni Damaso kay Don Rafael. Matabil ang kanyang dila. Mabuti naman at napadalaw ka sa akin, Padre Sibayla. Pupuntahan sana kita ngayon, bagamat ang iyong mga kambing ay siraang daming gamtaan. Kung yan ay mangyayari ulit, hindi na ako magdadalawang isip na ito'y aking pagbabariling. Ngunit hindi yan ang pinuntahan ko rito. Narito ako upang ipahiwatag sa inyo na nanganganib ang buhay ng marami. Mamayang gabi ay gagawin ang alsa. Sino sila at sila'y aking paulanan ng bala? Binaon kayo at aking makinig ng mabuti. May sapat na panahon pa tayo hanggang ikawalong gabi. Nalaman ko ang pag-aalsa sa kumpinsala ng isang babae na nagsasabing sasalakayin nila ang kwartel, ang kumbinto, at kukunin nila ang palwa ng mga Gwardiya Sibil at papatayin nila ang mga Kastila. Kung gayon, kailangan natin humingi ng tulong sa ibang kapangkat. Yan ay isang mainam na gawin. Kakaasa ka sa akin, Padre. Maraming salamat, Ginoo. Mag-iingat kayo sapagkat sa ikawalong gabi ay uulan ng bituin at cross. Aalis na po. Maraming salamat. Sunugin niyo lahat ng mga bagay na pwedeng mapahamak sa inyo. Umalis na rin kayo rito. May mag-aalsa at kayo ang sinasabing lider ng lahat. Pag-aalsa? Sinong may gagawa nito? Hindi ko rin masasabi. Umalis ka na, ngayon din. Magtago ka sa likod ng may kapangyarihan upang hindi ka mababintangan nakasama sa kilusan. Paano kung tumulong ako ng pag-alsa? Sasabihin ng nila na ikaw ay isang duwag at taksil. Na kayo at matakloban kayo ng damo upang malaman nila ang iyong pagtakas. Sandali! Saan ka nagmula, Ginoo? Galing po ako ng Manila. Nirarasunan ko po ng damo, ang kura at ang hukom sa Manila. Ah, ganun ba? Sige. Maaari ka na magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ngunit, huwag ka muna magtiwala na kahit na sino man. Sapagkat may isang bilanggo na nakatakas at aming pinaghahanap. Naiintindihan ko po kayo. Ako mauna na. Hoy! Gusto mo? Hinahabol na tayo ng Gwardiya Sibil. Umangon ka dyan. Takbo na tayo. Teka. Huwag na tayong tumakbo. Lalaban tayo dito.
hindi na tayo lalaban sabagat kulang at ang ating sandata. Magkita na lang tayo sa Noche-Buena sa libingan ng iyong mga ninuno. Mauna ka na, Ginoo. Paalam. Alam mo ba, anak? Nagaling pa ako sa lalawigin para masaksihan niyong kasal. Bakit, anak? Natagpuan ba kayo ni Linares? Anak ko, ako ang nasasaktan sa mga ginagawa mo. Totoo ba, Tay? Kung ganoon, tulungan niyo akong ipatigil ang kasal. Mahal ko si Ibarra. Ang aking buhay umiikot lamang sa kanya. Ang bawat segundo ay parang puno na patay simula nang mawala siya. Ngayon, wala na akong iba pang ibig puntahan, kundi ang kumbento o ang libingan. Ako ang dahilan bakit ka naghihirap ngayon. Patawarin mo ako. Ikaw ay napamahal na sa akin parang isang anak. Kaya sige na po, tulungan niyo ako maging madre. Magmadri ka na. Huwag ka lang magpakamatay. Inay, sandali! Habulin mo ako! Inay, ako po ito, si Basilio. Hindi kita kilala. Sino ka? Hindi ikaw ang aking anak. Mga anak ko, nasaan na kayo? Nais ko nang umuwi. Nagugutom na sila kayo maghanda ako ng pagkain. Inay, ako po ito, si Basilio. Ang anak. Anak? Hindi kita anak. Anak? Hindi kita anak. Hindi kita kilala. Inay, huwag kayong matakot sa akin. Ako po ito. Ito? Opo, Inay, ako nga po ito. Anak ko!